Hello everyone, we're the Stanford Crowd Course Initiative, and this is an AI paper. In this module, we'll be talking about artificial intelligence, hierarchical finite state controllers for generalized planning, and it will be in Filipino. So let's start. Ang pagpaplano ng problema sa mundo ng artipisyal na katalinuhan ay ang pangangatwiran at paggawa ng mga desisyon gamit ang intelligent machines na sinusubukang makamit ang iisang layunin at ang iisang bagay at ito ay ang paggaya kung paano umintindi ang mga tao. Ang solusyon sa pagpaplano sa problemang ito ay ang paggawa ng sunod-sunod na mga hakbang upang magbago ang estado ng mundo sa unti-unting hakbang upang makamit ang bagay na inaasam. Sa slide na ito ay makikita na ang pag-abot sa saging ng unggoy ay masasabing pagpaplano ng problema. Ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari dito ay kukunin ang kahon sa sahig, ipapatong ang kahon sa ibabaw ng kahon, akyatin ang kahon at kunin ang saging. Ang layunin ng pagpaplanong pangkalahatan ay magtakda ng isang model na kayang rumesolba sa iba't ibang uri ng problema. Sa halimbawang ito, ang plano ay pwedeng gamitin simula sa A papunta sa B sa lahat ng pagkakataon na may problema. Algorithm, punta sa kanan hanggang makita ang B. Ang pagpaplano sa mga problema ay pwede nating ihalin tulad sa finite state controllers. Ang finite state controllers ay naghahalin tulad sa solution compactness na ang ibig sabihin ay pagrepresenta ng mga generalized na plano. Ang pagbisita sa lahat ng node sa buong tree ay maaaring makamit gamit ang depth first search na pwede nating ihalin tulad gamit ang recursion. Subalit, dahil gumagamit ito ng recursion, ang finite state controllers ay hindi pwedeng maisa-katuparan at dahil doon, isa ito sa highlight ng kanyang pinakalimitasyon. Sa kasalukuyan, malaki ang pangangailangan sa mga planners para makagawa ng iisang plano na kayang malutas ang maraming kaso ng problema. Ito ay mas mahusay at may mas maliit na cost of initialization sapagkat ang compact plans ay kayang kumuha ng pagkakapare-pareha. Para gawin ito, kinakailangan namin kumuha ng mas magandang pagsama-sama ng mga teknik. Pag-automatic na pag-generate ng finite state controllers, maraming oras ang kayang maisalba. Ang problema sa pagpaplano ay mahirap mairesolba dahil kinakailangan natin maghanap ng isang kombinatorial bilang ng mga posibleng pagkakasunod-sunod na aksyon. Ang ganitong anyo ng pagpaplano ay mayroong kalamangan na kapag ang generalized na solusyon ay nakita sa class ng problema, maaari nating masabi na sa kahit anong kaso ng isang class ay kinakailangan lang ng pagpapatupad ng isang generalized na plan kung saan ito ay lubhang napakahusay dahil hindi nito kinakailangan pa maghanap para sa pagpapatupad. Upang harapin ang mga limitasyon ng finite state controller, ang mga otor ay inextend ang nosyon ng finite state controller sa isang hierarchical finite state controller na ang nagpapahintulot na ang isang finite state controller ay kayang tawagin ang isa pa. Halimbawa sa problemang ito, ang kaliwa hanggang kanan na finite state controller ay kayang tawagin ang kanyang sarili para bisitahin lahat ng squares sa pahalang na direksyon pagkatapos ang bawat left and right na finite state controllers ay kayang tawagin ang pinakataas at pinakababang finite state controllers gamit ang iba't ibang parameter para bisitahin lahat ng squares sa patayong direksyon. Kaya mayroon kaming dalawang solusyon sa solusyon na nakarepresenta sa finite state controllers na kayang rumesolba sa pangkalahatang problema. Ngayon,
Halina't imbestigahan natin ang mga pangunahing kontribusyon sa papel na ito. Ang mga otor ay gumawa ng ilang pagpapalagay. Una, ang lahat ng finite state controllers ay magkakabahagi sa iisang controller state. Pangalawa, ang bawat controller state sa set of controller state ay mayroong associate parameter list. Ang otor ay binago ang orihinal na transition function nang mabawasan ang space na posibleng controllers. Ininilarawan nito ang kung anong mga aksyon ang kailangan nitong gawin base sa mga ibinigay na input ng mga set of states. Ang tatlong Boolean functions na tinutukoy sa paglalarawan na ito ay ang mga fluent association. Ang ginagawa nito ay ang object association sa bawat controller. Action returns, ang nagbabalik ng balidong aksyon galing sa lahat ng aksyon. Successor state, ang nagbabalik sa susunod na controller state. Ang ideya sa likod ng compilation ay para matukoy ang dalawang uri ng aksyon na: una, program actions, ang tatlong functions na tukuyin ang transition sa pagitan ng controller states; at pangalawa, execution actions, ang nagsasimulate ng execution ng controller sa kasalukuyang pagpaplano ng state na nagpapahintulot sa algorithm na humanap ng sequence o pagkakasunod-sunod na aksyon na kailangan para maresolba ang problema. Ang execution ay nagsisimula sa root ng finite state controller at initial state sa level 0 ng stack. Kapag ang finite state controller transition function ay nagbalik ng bagong finite state controller, sineset natin ang state sa susunod na level ng stack sa pagkopya ng value ng bawat variable object sa katumbas nitong parameter. Kapag ang kasalukuyang finite state controller ay naabot ang termination state, ang control ay ibabalik sa parent controller at sa huli sa stack level 0. Recursion ang pangunahing setting sa ganitong uri ng diskarte na ang finite state controller ang tumatawag sa kanyang sarili. Para ibayuhing tulungan ang planner sa pagreresolba ng mga problema, ang mga author ay nagdagdag ng fluents sa initial finite state controller na kayang tukuyin ang karamihang huling mga resulta na ang finite state controller sana ay natagpuan. Ito ay nakakatulong sa pagpapabilis sa paghahanap ng solusyon. Isaalang-alang ang problema na pagbabago ng lahat ng flat na gulong ng isang robot, na isang AI agent. Dito ay mayroong tatlong aksyon. Sa pag-alis ng mga flat na gulong sa kotse, tanggalin ang spare galing sa garahe at ilagay ang spare sa axle. Itong mga epektibong paraan ang nagresolba sa sub-problem sa pagpapalit ng isang flat na gulong. Dito, ang controller state ang nagrerepresenta sa bawat magkakaibang gulong at ang initial state ang nagrerepresenta sa lahat ng gulong na flat. Ang layunin ay mapalitan lahat ng gulong. Kaya nating maresolba ang problemang ito sa pagsasagawa ng tatlong aksyon sa bawat gulong. Ito ay napaka-epektibo at ito ay ginagawa ng hierarchical finite state controller, isang plano sa iba't ibang finite state controller. Tatalakayin naman natin kung paano siniyasat ng mga author ang kanilang solusyon na may bigay respeto sa mga nakaraang approach. Ang author ay tinest ang kanilang bagong algorithm sa 7 planning problems na ginagamit bilang benchmarks. Sa bawat isang problema, ang author ay sinukat ang compilation time, ang haba ng pagpaplano, at ang number ng controllers para maresolba ang problema. Ang bawat problema ay nagrerepresenta ng iba't ibang hamon. Halimbawa, ang gripper ay pwedeng maresolba sa simpleng finite state controller sapagkat ang visit all ay kinakailangan ng madaming controllers at ang depth first search ay kailangan ng recursivity. Ang bagong compilation scheme ay nakapaggawa ng finite state controllers
na kayang rumesolba sa simpleng problema sa maikling oras na tumutugma sa tamang pamamaraan. Ang compilation process ay kaya ring makapag-produce ng recursive na solusyon sa tree-traversal problem at hierarchical solver sa visit-all problem. Balikan natin ang question sa binary tree traversal at obserbahan na ang hierarchical finite state controller ay kaya maresolba ito sa pagbibigay ng pahintulot sa controller na tawagin ulit ang kanyang sarili na may iba't ibang parameter list. Halimbawa, n ay mag-isang parameter sa controller na nagre-represent sa kasalukuyang node. Kopyahin ang L at kopyahin ang R. Ilagay sa kaliwa at kanang child node simula sa n hanggang m. Sa state Q3, kapag ang node ay hindi isang leaf node, kailangang tawagin ng controller ang sarili nito ulit kasama ang child node. Epektibong pagpapatupad ng recursion. Function leaf n ay isang function na nagbabalik kapag ang n ay isang leaf node. Kapag lahat ng children ay nabisita, lahat ng node ay isang leaf. Ang finite state controller ay hihinto. Itong papel na ito ay nagpapakilala ng bagong technique para sa henerasyon ng mas epektibong controllers na mas compact, pangkalahatan, at mas mabisa. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapasok ng hierarchical finite state controllers na maaaring tumawag sa iba pang finite state controllers. Nagbibigay din ito ng isang kawastuhang patunay para sa tamang pagtatrabaho.